Ingatan natin ang ating sarili. Magsabata man o sa matanda ay pwedeng tamaan ng high blood. So, nasa atin po guys, nasa atin po kung paano natin pangalagaan ang ating sarili o paano natin dalhin ang ating sarili at mapangalagaan ang kalusugan. So, kung gusto nyo may malalaman tungkol sa ating kalusugan, sundan nyo at panoorin nyo po ako. Welcome back sa aking YouTube channel. Ako pala si Juliet Alcera. Pero bago yan guys, please subscribe. Paki-subscribe naman and pa-comment and pa-react and papindot po ng notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload. So kahapon guys, sa topic natin agad. So kahapon nabanggit ko sa inyo na tungkol sa hindi normal ang pagsakit ng ulo, no? Hindi normal pagsakit ng ulo, lalo na kung masyado nang masakit na halos hindi mo nakakayanin pero tinitiis mo lang kasi akala mo normal lang. So narito naman ay may ihatid ako sa inyong magandang balita. Isa rin itong evergreen content na kung saan may nakukuha o may idudulot tayong magandang aral, no? Magandang aral tungkol sa healthy lifestyle at kaalamang pangkalusugan. So narito naman ang tungkol sa na posible kang tamaan kapag ikaw ay meron isa kang high blood, no? Continuation ito sa kahapon karugtong para malalaman nyo kung wala pa malalaman natin kung ano ba talaga ang the best way para ito'y masugpo natin, ano? So, narito, posible kang tamaan kapag ikaw ay may high blood pressure. So, posible kang tamaan, lalo yung mga kagaya ko, isa rin akong high blood. So, dapat mag-ingat-ingat kasi yung high blood pa naman ay sinasabi nilang isa daw traitor. Pinakamalaking rest o pinapahina ang dingding ng ugat sa utak, no? So, naninigarilyo o vapor, pinapabilis ang pagnipis ng paghina ng blood vessels. May family history ng aneurysm. Yes, guys. Magkakaroon ka daw ng may high blood pressure, pinakamalaking risk sa pinapahina ang dingding ng ugat sa utak kapag ikaw ay naninigarilyo o nagbe-vapor. Tapos, meron ding family history sa aneurysm. So, ang positive talaga is yung may family history. Tulad ko sa side ko, may ganyan kami lahi na family history both side, sa mama ko at saka sa papa ko. So napakadelikado, kaya ingat-ingat po tayo. So mataas ang tsansa na kahit bata ka pa, aray, so masakit na. Yes, mataas ang tsansa kahit ikaw bata pa. Walang pinipili ang high blood, lalo na kung family history nyo talaga. Madalas magpuyat o chronic stress. So yung pagpupuyat talaga guys ay bawal na bawal talaga yan, madalas ako nagpupuyat kasi nga isa akong content creator. So dahil dun nalaman ko na, sabi ko dapat pala pag alas 10 ng gabi ay tulog ka na, tapos 5 AM in the morning naman ang pagising sa katulad ng may kinakaramdaman na katulad ng high blood. Tumataas ang BP at pressure sa utak kapag ikaw ay laging puyat at nagsinigarilyo at merong family history. And then, mahilig sa maalat at processed food. Yan. Iwasan natin yan dahil isa rin yan sa nakakapa-high blood. Ang nagpapataas ng ating dugo. Dahil yan ay, kumbaga, kung napaparami ng pagkain. Kasi yung mga processed food tulad ng chicheria, hotdog, yan ay mga processed food. At saka yung mga maaala tulad ng tuyo, bagoong, please iwasan na po tayo. Nagpapalala ng hypertension. Yan, hypertension. Yung parang lahat yan ay naranasan ko na, kaya i-share ko sa inyo.
masyado kasi akong maalalahanin, na matipid, ganun. So, sa edad 40 pataas, pero pwedeng mas bata. Nagkakaroon ang mga tao ng ganyan kapag nagkakaedad na ng 40, pero pag hindi tayo mag-iingat, ay pwede rin mas bata pa no? Mas mababa pa sa 40 years old ang maaring magkaroon yan kung hindi mag-iingat, no? So, habang tumatanda, humihina ang elasticity ng ugat. Yes, habang pataas pa lang edad natin o tumatanda tayo, bumabagal o humihina na yung elasticity ng ating ugat. Yung alam mo yung elasticity, yung bang pagdaloy ng ating dugo sa ugat. So, dapat yung mga ugat, lalo na kung tayo ng mga tao na mahilig mamroblema sa stress, iwasan natin nakaka-stress kasi dagdag problema yan, dagdag high blood yan. Iwasan natin ang mga bawal na pagkain, tuyo, bagoong, chicharia, kung ano pa dyan, iwasan natin yan. Kung gusto natin humabang ating buhay, lahat ng ito ay sundin natin at sumunod tayo sa payo ng doktor at sumunod tayo sa mga sa kamag-anak natin na sumusunod lang din sila sa payo ng doktor. So, yun lang guys. Thank you po sa pagsuporta ninyo at sa panonood ng aking video. So, sana po may natutunan kayo sa video ito. Panoorin niyo po kasi napakahalaga po nito. Hindi ko lang po ito hula-hula dahil nagsisearch din po ako dahil naayon din po ito sa aking karanasan. So, guys, thank you for watching. Salamat po sa pagsuporta. Hanggang dito na lang po. Paki-subscribe po and then pa-react and pa-comment po. Bye!